Masayang araw mga ka-PL. Nako, tirador din pala itong representante ng Sagip Party List mga kababayan. Itong si Congressman Marcoleta, anak ni Senador Rodante Marcoleta mga kababayan. May tapang sa sesyon sa Kamara mga kababayan. Pinadaplisan si Tambaloslos at ang lahat ng mga nanggigigil kay Vice President Sara Duterte na gustong mapa-impeach mga kababayan. Matapang, matalino tong mama na ito. Like father, like son nga mga kababayan, kung paano binoljak ni Senator Marcoleta ang mga senador, nagigil din kay BP Inday Sara at gustong mapa-impeach si BP Inday Sara. Ganun din ang ginawa ng anak mga kababayan. Sa session po ito sa House of Representatives mga kababayan. Kapag mayroon pong session sa House mga kababayan, hindi ho maaaring wala ang Speaker of the House. Kung may pagkakataon man na wala ang speaker, maaaring lumabas. Meron ding ginawang ibang sesyon, pat session. joke lang. Oh, maaaring may emergency lakad, kumbaga. Pero, kapapasok pa lamang po, mga kababayan, ng 20th Congress. Imposibleng wala ang speaker sa una, pangalawa hanggang pangatlong sesyon sa House of Representatives. Naroon si Tambaloslos mga kababayan. Ayan, nagsalita ang anak ni Senator Rodante Marcoleta. Binanatan silang lahat mga kababayan. Simple lang naman yung banat, pero masakit. Masakit ito para sa kanila. O ito po yung video mga kababayan. Panoorin po natin at maliban dyan, napakarami pa po nating pag-usapan. Diyan lang po kayo. Wala pong bibitaw. Marami po kayong malalaman. Lalong-lalo na po mga kababayan, etong tungkol po kay Vice Ganda. Binanatan din siya mga kababayan ni Ann Curtis. Aba, baka DDS yata si Ann Curtis mga kababayan, maka Duterte yata, at marami pa po tayong pag-uusapan. Unahin po na natin itong banat ni Congressman Marcoleta sa mga buhaya. O eto na, panoorin na po natin mga kababayan. Dapat po natin galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries, bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa
para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Maraming salamat po. Mr. Speaker, bakit hindi na lang po natin baguhin ang ating strategy? Ayan! Pinagsabihan si Tambaloslos, mga kababayan. Galingan mo daw kasi, Mr. Speaker. Meron pa naman daw 3 taon. Galingan mo. Gumawa ka ng maraming batas. Huwag kang magpapapel sa mga ayuda. Sa bagay, natigil na yung ayuda nila, mga kababayan, kasi hindi naman po umobra. So, ang ginagawa nila ngayon, diretso ho sila sa impeachment kay VP Sara, pero binara ng kasamahan po nilang representante ng Sagip Party List. Walang iba kundi si Congressman Marcoleta. Galingan mo daw. Baka sakaling matalo mo si VP Inday Sara, galingan mo. Pero kahit anong galing mo, Mr. Speaker, nangyari na ang nangyari eh. Meron ka ng mga nasaktan. Marami ng mga Duterte diehard supporter ang nakaalam sa estratehiya mo pagdating sa politika. Kapag ka malakas daw, ipinadidisqualify, ayan, ha? O ipapa-impeach. Para nga naman wala nang malakas na katunggali. Tulad ng ginawa nila kay Bacale. Anong nangyari kay Bacale? Dinikyo. Hindi nakatakbo yung ale. Hanggang sa nanahimik na lang hanggang sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng kanyang pahayag tungkol sa nangyari sa kanya. Kaso, ang VP Inday Sara, napakaraming taga-suporta tulad yan. Di ba? Binabakbakan si Tambaloslos. mismo sa baluarte niya. Ha? Baluarte niya man niyang House of Representative, mga kababayan. Baluarte niya yan eh. Pero, hindi nag-atubiling bumanat si Congressman Marcoleta kay Tamba. Abuti nga. Akala mo lahat ng nariyaan sa House of Representatives sa iyo? Ay, Mr. Speaker, hindi. Meron din dyan, mangilan-ngilan, matino ang kaisipan at hindi naghahangad sa kabanang bayan na di umano'y pinamumudmud mo para kumampi sa'yo. Tandaan mo, malapit na ang eleksyon sa 2028. Yang mga inalagaan mo, yang mga binusog mo di umano, magsisipagbaliktaran din yan. Kasi hindi ka naman mananalo sa pagka-presidente, halimbawa tumakbo ka. At hindi nyo mapapa-impeach si VP Inday Sara. Magsisipagbaliktaran yan. Kakampi na yan kay Inday, pero alam na ni Inday ang galawan nila. Hindi rin nila tatanggapin na etong mga buayang congressman na pumirma sa impeachment laban sa kanya. Di ba, mga kababayan? Magsisipagbaliktaran. Ngayon pa nga lang unti-unti na sipagbaliktaran yung mga ibang congressman Kasi natunugan na nila Hindi niya mapapa-impeach Inday. Tama yung sinabi ni VP Inday Sara. Malabo siya mapa-impeach. Sabi niya pa nga, gugurgurin na lang siya para matanggal siya sa pwesto. Ang tanong, hahayaan ba namin? Hahayaan ba ng mga Pilipino na magurgor ang Inday Sara? Siyempre hindi. Ipagtatanggol natin yan, mga kababayan. Di ba?
sana mag-iingat siya para hindi siya maisahan itong mga buaya na takot makalaban sa 2028. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Etong kay Vice Ganda ho. Yung, iba yung nag-viral na video. O, kinutsa niya ang dating Pangulong Duterte. Maraming nagalit na mga DDS. Mga Duterte diehard supporter, mga kababayan. Akala natin tayo lang. Meron din palang isa na mismong dikit ni Vice Ganda, walang iba kundi si Ann Curtis. O ayan, sinermonan siya, mga kababayan. O ito po ang sabi ni Ann Curtis. Sometimes, yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo lang talaga ramdam na nasasaktan, may nasasaktan o hindi mo lang talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Pasensya na maliit yung letra kasi. Kahit yun man ang role mo na mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba na ilan din kami na may lihim na galit sa'yo? Puta ragis, mami na si Ann Curtis, mga kababayan. May galit din pala sila kay Vice Ganda. Marami kami. Hindi lang siya Hindi niya sabing ako. Marami. Nako. Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Mabutit nire-respeto ka pang kabayo ka. Ang hilig mo magpahiya ng tao. Di mo nga alam na ang dami na contestant na bad trip sa'yo. Totoo yan, mga kababayan. Kaya nga yan Hindi ko nagustuhan yung mga jokes ni Vice Ganda. Para sa akin, pang-iinsulto. Bago mo ibigay yung pera, bago nila ibigay yung premyo, ipapahiya muna niya. Kasi yung jokes niya, mga kababayan, walang kwenta yan. Sa lahat ng klaseng jokes, yan ang pinaka-inutil. Walang kwenta. Bakit? Para makapagpatawa ka ng tao, aasalin mo yung isang tao, iinsultuhin mo. Di ba? Maganda yung natural na pagpapatawa. Tulad ng sabihin ko sa yung kabayo ka. Gano'n. Huwag kang huso. Gano'n. Daas ng huso. Kung makapanglait ka, kung makapang-asar ka sa dating Pangulo, parang hindi ka naman pinuri sa maraming video sa isang greetings. Tapos ngayon, baliktad ka. Ay, hindi naman namin sinasabing maka-Duterte ka. Pero, walang ginawang masama sa'yo ang dating Pangulo. Baka tama naman ang sinasabi ng ating mga kababayan, kaya kaganyan nag-iingay, unang-una, nalalaos ka na. Tulad ng sabi ni Christopher Min. At hindi bumenta yung ticket mo. At higit sa lahat, baka nasaktan ka sa pagpapasara sa abayas. Baka lang naman, diyan ka humuhugot ng galit mo sa dating presidente Duterte. Ngayon, mga kababayan, dahil nga inamin na ni Ann Curtis ang lihim na galit niya kay Vice Ganda, etong mga Duterte, mga kababayan, nagbigay na po ng pahayag nila. Ano ho ang sabi ni Rodrigo Duterte II, mga kababayan? O eto po, basahin ko. Simple lang, pero masakit ito, mga kababayan, yung sinabi niya. Masakit ho ito. The dignity and pride of Davaoenos are not for sale. Ipinagkibit balikat lang ni Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte II ang mga
panawagang ideklarang persona non grata si Vice President, Vice Ganda. Tanga na kasi nabasa ko yung Vice eh. Sorry di pala to Vice. Tanga na kasi may Vice. Ba't ka ba naging Vice? Bagay, Vice Ganda. Vice, doon sa maganda. Siya hindi maganda. Kung merong maganda, siya Vice lang, mga kababayan. Di ba? Parang president. Meron ding vice president. Ganon, di ba? Pero hindi talaga siya presidente. O, di ba? Inaamin natin yan. Ganyan ang kalagayan niya ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara. Ay, ganon din ito si Vice Ganda. O, Vice Ganda sa Davao City kasunod ng kanyang viral jet ski holiday joke tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice Mayor Duterte, marami pang bagay na dapat mas pagtuunan ng pansin ang City Council ng Davao. Public figures like Vice Ganda who use their platform for mock rather than uplift. Boom! Sakit nun, Vice. Ay, hindi ka man niya pinanatan, pero ang sakit nito mga sinabi niya. Reveal more about their own character than about the people they ridicule saad niya o saad ni Duterte, mga kababayan, acting mayor nga ng Davao City. Mas lalo mo daw ipinapakita kung ano ang karakter mo, kung ano ang pagkatao mo sa mga ginagawa mo. Which is, ito yung pagiging bastos mo, Vice Ganda. Ito pa, the dignity and pride of Davaoeños are not for sale and certainly not for comedy pader, dagdag pa ng vice alkalde. Ito ang isa sa pinakamasakit na sinabi ni Rigo, mga kababayan. Davao City will not be distracted by cheap insult and distasteful joke made for clout. Sakit nun. Na kung tawag dito, na kung tatagalogin ho natin, mga kababayan, hindi magandang biro, kasuklam-suklam na birong ginagawa para sa impluensya. Ibig sabihin, for the views. Para muling umingay yung pangalan niya at pag-usapan siya. Kasi nga, ayon kay Christopher Men, nalalaos na daw itong mamang ito. Vice, wag mong gamitin ang isang taong ma-impluensya katulad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para pag-usapan ka, para makilala ka ulit, o kilala ka naman para mag-trending ka ulit. Yun ang ibig kong sabihin. Ganon, wag mong gagamitin. Gumawa ka ng sarili mong linyahan, signature na hindi makakalimutan ng taong bayan na kapag ka narinig at ginamit ng ibang komedyante o ng ibang tao, ang linya na yon ay ikaw ang maaalala. Katulad ng dating Pangulong Duterte na kapag ka sinabi natin, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yan ang nangyayari ngayon sa iyo, Vice. Baka unti-unti nang masira ang buhay mo. Dahil baka magsisipaglayasan na etong mga tawag nito, ini-endorso mong produkto. Kasi nga, ibuboykot ito ng maraming DDS, mga ka-DDS, iparamdam po natin sa taong ito. No? I-boykot po ninyo ang mga produkto, pasintabi sa mga kumpanya na mga pinagmamay-arian nitong mga ini-endorso ni Vice Ganda. Karapatan po ito ng mga DDS o taga-suporta ng mga Duterte na pansamantala
na huwag mo nang gamitin, tangkilikin yung inyong produkto. Kung gusto nyo magtuloy-tuloy, na maganda ang sales ninyo, palitan nyo po yung endorser ninyo. Napakarami pong sikat na mga artista, hindi bastos, may pinag-aralan. Yun po ang kunin ninyong endorser. Huwag po kayong kukuha ng endorser na bastos, na balang araw, masisira pa ang produkto ninyo, madadamay kasi ibuboykot. O katulad ngayon, anong ginagawa ng mga DDS? Hindi biro, ang dami ng taga-suporta ng mga Duterte. Napakarami talaga. Napatunayan natin yan, mga kababayan, noong nakaraang halalan 2022. 32 million ang bumoto sa pangalawang Pangulo Inday Sara. At baka madagdagan pa yan sa 2028 dahil masyado nilang tinitiris, binabanatan, binabastos ang mga Duterte ngayon sa administrasyong ito. O eto, sa mga tawag nito, kumpanyang ini-endorso ni Vice Ganda, ayan sa balita, lalong tumitindi ang init ng ulo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa komedyanteng si Vice Ganda. Mainit na ulo. Talagang galit na galit sila kay Vice. Ako hindi naman ako galit pero hindi ko nagugustuhan yung mga ginagawa niya. Pambabastos yan sa 80 anyos na naging Pangulo ng Pilipinas na mayroong magandang nagawa. Umabot na nga sa punto na ang ilan sa mga ito ay nangakong ibuboykot ang mga produktong ini-endorso ni Vice kabilang ang isang sikat na fast food chain sa bansa. Hindi ko na po papangalanan. Alam nyo na ho yun, mga kababayan. Dahil kay Duterte, mga endorsement ni Vice ibuboykot. Nagsisimula na ngayon yan, mga kababayan. May mga lumalabas na ngayon sa social media video. Imbis na kakain sila sa isang sikat na restaurant na nagbuhat sa bansang Amerika, sa iba na ho sila kumakain. Sa mga taga Davao, alam ko po na maraming restaurant dyan na isa sa mga ini-endorso nitong si Vice Ganda. Pagkakataon ko na po ito, mga kababayan, na i-promote ko po ang Waxis. Imbis na kumain kayo doon sa restaurant na ini-endorso ni Vice Ganda, ba't di kayo kumain? Subukan nyo pong kumain dyan. Sa Waxis, napakasarap po. Walang produkto sa ini-endorso ni Vice Gandang restaurant, pero meron po sa Waxis na napakasarap po talaga. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako nag-i-endorso dito ng sugal, mga kababayan, na maaari nyo pong ikatalot, sisihin nyo ako bandang huli. Sugal, hindi ako magpupromote yan. Bawal sa amin yan. Haram yan. Hindi ako magpupromote yan. Ang ipopromote ko, Waxis. Subukan nyo po. Marami kayong matitikman ng mga pagkain sa Waxis na wala po sa restaurant na ini-endorso nitong si Vice Ganda. Bakit? Meron ba silang pansit gorgor? Sa Waxis meron pansit gorgor. Boos Dada Burger. Banat by Price o Banat Price. Marami pa. Katigit sa lahat. PL Cheesy Pandesal. Ayan. Pagkagising nyo sa umaga, tikman nyo ang, talaga naman napakasarap talaga, itong PL Cheesy Pandesal with egg. Pagkagat mo alam mo yung pagkagat mo yung tumutulo yung cheese, grabe ho, makrema, ayan, ika nga, cheesy, nagme-melt yung cheese, grabe, mga kababayan. Hindi lang po yung restaurant na yan na in-endorso ni Vice ang binuboykot ngayon ng mga DDS. Lahat po ng mga ini-endorso niyang produkto, siguradong bababaho ang sales nito. Ngayon, mga sir, mga madam, hindi ko po kayo pinapangunahan, pero
mainam po sigurong palitan nyo po ang inyong endorser. Marami pong sikat na artista para manumbalik po ang pagsuporta ng maraming DDS sa mga produkto ninyo. Sayang din yan. Sales din yan. Oo, kilala na po yung inyong mga produkto, pero anhin mo man yung kilala kayo kung wala namang bumibili ng produkto ninyo. Di ba, mga kababayan? Tanggalin nyo yung kabayo na yan. Palitan nyo yan. Para tangkilikin ulit kayo ng nakararaming mga DDS. Okay, meron pa tayong idadagdag na balita, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo kanina, marami tayong pag-uusapan eh. Ito matindi. Siguradong hindi nyo ho ito sasang-ayunan, mga kababayan. Di ba? Anong ginagawa nila ngayon kay BP Inday Sara? Gusto nilang ipa-impeach, di ba, mga kababayan? Para ano? Hindi makatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Para ang tumakbo yung mama na buaya. At kamalas-malasan, anak ng ngawa, baka manalo pambuang, mga kababayan, kapag ka na-impeach si Inday Sara. Dahil nakita ho nila, mga kababayan, na teka, parang malabo na yung impeachment. Hindi na mai-impeach ang pangalawang pangulo, nanalo na si Inday. At sa susunod na taon, magpa-file tayo ng impeachment complaint, baka ganun din ang kahihinatnan. Kasi nga, wala naman tayong sapat na ebidensya. Yung baga sa Bisaya, tumo-tumo lang ebidensya ba? Sabi-sabi lang, wala silang maipresentang ebidensyang lehitimo na nagsasabing yung 612 million ni BP Inday Sara, ibinulsa lang. Lahat kasi yun, haka-haka lang, aligasyon lang. Ano ang gagawin ho nila, mga kababayan? Wala na eh. Hindi nila mapaimpis si BP Inday Sara. So, next plan sila. Ano ho? Ha? Ano ho? Ang sabi dito, kon-kon para sa pag-amyenda sa konstitusyon, mga kababayan. Constitutional Convention o kon-kon. Ang nais naman nilang isulong ngayon, mga kababayan. Basahin ko muna. Eminongkahi ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno ang pagpapatawag sa Constitutional Convention o kon-kon para maitama ang enduring ambiguities at deficiencies sa 1987 Constitution. Para itama daw. May mga mali ba? O di sige, kung may mali, edi itama ninyo. Pero ano ho ang sabi ng ating mga kababayan? Wait lang, tapusin ko lang po ito. It's not a call to discard the Constitution. It is a call to complete and correct it. Nako, eto na. Itatama daw nila eh. Ayon sa kongresista sa kanyang privilege speech ngayong Lunes, August 11 kahapon. Ilan sa inihalimbawa ni Puno na malabong probisyon sa Constitution ang pag-interpret sa salitang forthwith. Sus, kinuog ko. Yan lang. Napakababaw naman yan. Forthwith sa impeachment process. Pagsang-ayon sa Kongreso sa paggawad ng Pangulo ng amnesty. Pagtakda ng termino para sa barangay official at iba pa. Nako, kabahan na tayo, mga kababayan. May nakalagay pang at iba pa. Marami pa nga. Di umano silang itutuwi. Delikado ito. As the supreme law of the land, the Constitution must speak with clarity and force. Its provision must be comprehensible not only to courts and legislators but to the citizen whose right it
enshrines, sabi niya. Mga kababayan, konkon, itinutulak para maitama ang ambiguities, deficiencies sa konstitusyon daw, mga kababayan. Ngayon, ano ho sabi ng ating mga kababayan? Hindi kaya nais nilang isulong ito o itinutulak nila ito para merong manatili sa kapangyarihan? Kumbaga, palalawigin po yung kanilang termino. Pwedeng gawin yan? Yes, babaguhin nga eh. Amyendahan nga eh. Di ba? Ano ba purpose ng impeachment ni BP Inday Sara? Di pa impeach siya. Natural. Impeachment nga eh, di ba? Ngayon, hindi na siya makakatakbo. Ano mang posisyon sa gobyerno. Hindi na siya magiging politiko. So, pag na-impeach si Inday Sara, papasok yung isang malaking mama, kahit sino pa tumapat dyan, tatalunin yan. Kasi may ibubudbud dyan yung mga magic sarap. Di ba, mga kababayan? So, presidente siya. Hindi ho nila nakuha. Hindi po natupad yung kagustuhan nilang impeachment. So, change plan sila. Alin? Konkon. Na ang hinala ng ating mga kababayan, maaari nilang palawigin yung kanilang kapangyarihan. Huwag nyo kaming lukuhin. Huwag nyong utuin ang tao. Alam na po namin ang motibo ninyo. Hindi kami kahapon lang pinanganak. Huwag nyo kaming gawing tanga. Kayo ang tanga. Hindi nyo kami maiisahan. Itigil nyo yan. Papayag kami na magkaroon ng konkon kung hindi si Marcos ang presidente. Kahit hindi Duterte at hindi si Romualdez ang speaker. Oo, papayag kami. Yung iba speaker, iba na presidente. Bahala na hindi Duterte. Basta wag lang Marcos. Mahirap na. Baka saan pa mapunta etong konkon na ito. Sang-ayon ba kayo mga kababayan sa konkon o hindi? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.